Isang nakakagulat na balita mga kaibigan na talaga namang sigurado hindi ikakatuwa nila Senator Amy at ng kanyang mga kaalyado dahil isang former ICC judge at only Filipino judge ng ICC nagsalita na patungkol kay FPRRD. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Naniniwala naman ang tanging Pilipino na naupo sa ICC bilang hukom na wala nang makapipigil pa sa paglilitis sa dating Pangulo. Sa isang exclusive interview ng Bilyonaryo News Channel sa programang At the Forefront kay dating ICC Judge Raul Pangalangan, ang tanging Pilipinong naupo sa ICC, hindi raw nakadepende ang daloy ng kaso ng dating Pangulo sa strategies o statements ng mga partido. But whether they have any bearing on jurisdiction, for me, if you ask me, they have zero bearing. Because jurisdiction is a matter of law. Hindi rin magiging batayan ng korte ang mass protests na sinasagawa ng mga taga-suporta ng dating Pangulo. The judges have to be, try to be insulated from any of the political events outside the courtroom. May malinaw din daw na pagkakaiba sa proseso ng ICC at ng mga korte sa Pinas, kaya't hindi ito dahilan para makwestiyon ang pag-aresto kay Duterte. Sa ICC, hindi kailangang maghain ng reklamo ang mga biktima. Ang mga prosecutor mismo ang naghahabla base sa ebidensyang naipon nila at mag-request ng arrest warrant. Sa Pinas naman, kailangang may complainant at dadaan pa sa preliminary investigation bago makasuhan sa korte. Madalas itong gamiting dahilan ng mga kampo ng mga Duterte para makabalik ang dating Pangulo sa Pinas. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Nagsalita na ang dating ICC judge at baka hindi mo magugustuhan ang sinabi niya. Sa dami ng balita na mabilis lumilipas, may ilang pahayag na hindi dapat palampasin. Isa na rito ay ang sinabi ng nag-iisang Pilipinong naging hukom ng International Criminal Court, si Raul Pangalangan. Pero teka lang, hindi niya basta sinabi ito sa isang interview. Hindi ito opinion lamang na parang chika sa kanto. Ito ay formal na payag sa isang forum na inorganisa ng UP College of Law. At ang kanyang sinabi may tama sa mga kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero bakit nagsalita ang dating ICC judge? Hindi pwedeng walang accused sa trial. Boom! Yan ang kanyang pangunahing punto. Ang ICC, ayon kay Pangalangan, ay hindi tumatanggap ng trial kung walang akusado sa mismong korte. Walang shortcut, walang lusot, walang proxy. Pero, at ito ang crucial, ang arrest warrant ay hindi basta-basta papel lamang. Ito ang mekanismo para tiyaking darating ang isang akusado sa ICC. Hindi ito optional. Therefore, kung seryoso ang ICC, may susunod pang hakbang. Dalhin si Duterte sa dahig. Oo, nabasa mo yun ng tama. Dalhin sa dahig. Pero hindi ba't wala tayong kasunduan sa ICC ngayon? Aha, isa na naman yang madalas na argumento ng ilang senador at kaalyado ng dating Pangulo, partikular na si Senator Amy Marcos na una nang nagpayag ng pangamba na baka gamitin ito bilang political weapon. Pero pakinggan ito ng maigi. Ang ICC ay gumagalaw hindi dahil sa politika kundi sa prinsipyo ng international hustisya. Hindi ito base sa opinyon ng mga senador kundi sa batas international. At sa batas na ito, ang hindi pagsipot sa korte ay hindi lamang paglabag kundi hadlang sa pag-usad ng kaso mismo. Ang sinasabi ni Pangalangan ay malinaw. Kung hindi ihaharap si Duterte, hindi uusad ang hustisya. Pero kung siya ay dadalhin sa ICC, doon pa lamang magsisimula ang pag-ikot ng mga gulong ng katarungan. Therefore, kinakailangan talaga ng dating Pangulo na mapunta sa dahig sa ICC. At dito na nabubuksan ang mas malalim na usapin. Handa ba tayong harapin ang katotohanan na kahit dating Pangulo ay pwedeng papanagutin? Ano ang magiging epekto nito sa politika, lalo na sa mga kaalyado niyang nasa pwesto pa? At higit sa lahat, handang-handa na nga ba ang sambayan ng Pilipino
para sa ganitong uri ng hustisya? Pero teka, bago mo tapusin na panoorin ito, tandaan mo ito, ang ICC ay hindi basta korte, ito ay simbolo ng global na pananagutan. At kapag nagsalita ang isang dating ICC judge na tulad ni Pangalangan, hindi ito ingay, ito ay babala. But the real question remains, kung ang hustisya ay kakatok sa pinto ng isang dating Pangulo, sino pa kaya ang susunod? Have mercy, O God. Kawikaan 21 verse 15. Ang katarungan ay kasayahan sa matuwid, ngunit kasindak-sindak sa mga manggagawa ng kasamaan. Sa gitna ng mga sigalot, politika, at malalaking pangalan na tila untouchable sa mata ng mundo, ang Kawikaan 21 verse 15 ay nagpapaalala sa ating kaibigan ng isang napakahalagang katotohanan. Ang tunay na katarungan ay hindi takot ng tao, kundi katuwaan ng langit. Sa panahong tila mahirap magtiwala sa sistema ng hustisya, ang ating Panginoon Jesus ang ating huwara ng perpektong katarungan. Hindi siya natakot magsabi ng totoo, hindi siya nagpasindak sa kapangyarihan ng mga pinuno, at hindi siya lumihis sa katotohanan kahit na ito ay humantong sa kanyang kamatayan sa krus. Pero sa pamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, ang ating Panginoon Jesus ay naging katuparan ng lahat ng batas at katarungan. Siya ang ating tunay na hukom na may habag. Siya rin ang tagapagtanggol ng naapi. Therefore, bilang mga tagasunod ng ating Panginoon Kristo, hindi natin pwedeng ipikit ang ating mga mata sa katiwalian o karahasang ipinagsasawalang bahala. Hindi sapat na maging neutral. Tayo tinatawag ng ating Panginoon Jesus na manindigan para sa katotohanan, ngunit gawin ito ng may pag-ibig at panalangin. Kaibigan, hindi ang ICC ang pinakadulo ng hustisya. Ang ating Panginoon Kristo ang tunay na hukom, at sa kanyang harapan walang sikretong manatiling lihim. At sa araw ng kanyang pagbalik, ang bawat tuhod ay luluhod at ang bawat puso ay huhusgahan ng may katarungan. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po Panginoong Diyos, nang dahil po sa inyong pong pag-ibig sa amin, inyo pong ipinadala ang inyong pong anak upang sa ganoon ay mamuhay kasama po namin mga makasalanan, mamatay sa krus at muling mabuhay. Salamat po Panginoong Diyos sa inyong pong pag-ibig sa amin, at salamat sa aming Panginoon Kristo na siyang aming tunay na hukom at tagapagligtas. Turuan niyo po kaming manindigan sa katotohanan o aming Panginoon Diyos na may katapangan at may awa. Sa panahon ng kagulungan, ikaw ang aming kapayapaan. Sa gitna ng ingay ng mundo, ikaw ang aming tinig ng katarungan. Sa iyo kami nagtitiwala o aming Panginoon Diyos, at salamat sa paglinig ng aming mga panalangin, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito na sa matiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.